dito po sa linggong ito, itutuloy lang po natin ang ating pag-aaral sa aklat po ni Pablo sa mga taga-Roma. Dito sa ika-14 na kabanata na ating pag-aaralan, ito ay isang pagkakataon na hindi na isulat niya Apostol Pablo para ayusin ang mga bagay na may pagkakaiba yung magkapatid. So ito ay kapitulo na nagtuturo sa atin na may pagkakaiba yung magkapatid. Pero hindi may mga pagkakaiba na hindi nangangailangan ng paghiwalay o nangangailangan ng paghahatol. Ganyan. So itong pag-aaralan po natin, ano itong pagkakaibang mga ito na tinuran ni Apostol Pablo dito po sa kabanatang ito, sa Romans chapter 14. Ano po? Basahin natin ang mga talata. Ating wika. Tingnan po niyo ang mga salita rito. Meron silang pagkakaiba. Basahin natin. Datapot ang mahina pa sa pananampalataya, ay tanggapin ninyo. Hindi upang pagtalunan ang kanyang pag-aalinlangan. May tao na may pananampalataya na makakakain ng lahat ng mga bagay, ngunit ang mahina ay kumakain ng mga gulay. So, meron silang pagkakaiba. Ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain, at ang hindi kumakain ay huwag gumatol sa kumakain, sapagkat siya tinanggap ng Diyos. Sino kang gumahatol sa alila ng iba? Sa kanyang sariling Panginoon ay natatayo siya o nabungkuhan. O patatayin siya sapagkat makapangyarihan ng Panginoon na siya'y may tayo. So dito meron silang pagkakaiba. Una, makikita natin, may naniniwala na pwede niya kainin ang lahat ng mga bagay. Pero yung mahina kanya, kumakain lang siya ng gulay. At makikita rin natin, sinasabi dito sa nabasa natin, hindi natin, sabi nga, hindi natin dapat patulan yung kumakain at di kumakain. Halimbawa, yung kumakain ng lahat ng mga bagay, hindi niya dapat patulan yung kumakain na ng gulay, ganyan. At yung kumakain ng gulay, hindi niya dapat patulan yung kumakain ng lahat ng mga bagay, ganyan. Dahil dito, tinanggap sila ng Diyos. Sa gitna na kayo ng pagkakaiba, pareho silang tinatanggap ng Diyos. So ito isang klaseng pagkakaiba na po. Dito po sa King James at saka New King James, mali ang salin nila. Doon sa unang pauusap, receive one who is weak in the faith, kanya. Pag meron siyang article na, ang pinag-uusapan diyan yung pananampalataya na nagagaling sa salita ng ating Panginoon. Yung iisang pananampalataya na dapat nating paniwalaan doon sa Ephesians chapter 4, kanya. There is one faith. Hindi yan ang sinasabi ng ibang salin. Doon po sa American Standard Version, sa English Standard Version, at saka doon sa New American Standard Bible, ang nakalagay, weak in faith, kanya. So, ibig sabihin, ito ay hindi sa pananampalatayang dapat nating paniwalaan, doon sa isang pananampalatayang ipinayag ng Espiritu Santo at naisulat sa balasyon, kundi siya ay sariling pananampalataya kanya. In other words, sinabi kanina, kumakain ng lahat ng mga bagay, kumakain ng gulay, yun ay sarili niyang pananampalataya. Hindi sinasabi yun ng Panginoon, yun ang gagawin mo kanya. So yun ang kanyang personal na paniniwala kanya. Yung pwede nila kumain ng gulay, o pwede kainin ng lahat ng mga bagay, makita natin. So weak in faith, kanya. Yun ang tamang salin. Ang pinag-uusapan yan, yung sarili mong pananampalataya. Meron tayong dapat paniwalaan. Yung thou faith, ganyan. Yan ang mga salitang ipinayag ng Espiritu Santo. Yun ang ating pananampalataya nagagaling sa salita ng ating Panginoon. Yun ang mababasa natin sa Biblia. Pero pasilin natin, hindi lahat ng mga kapatid ganoon na kayo ng paningin. Sa pagkakataon nila sa pagkain, mamaya makikita natin, ang pagkain walang kaugnayan sa ating kaligtasan. Kahit anong bang kainin mo, o hindi mo kainin, maliligtas ka pa rin.
Pero may mga kapatid na naniniwala na hindi niya pwedeng kainin ang lahat ng mga bagay kanya, kundi gulay lamang. Yung tamang paningin daw, pwede mo kainin lahat ng mga bagay dahil wala kaugnayan ng pagkain sa pananampalataya, kaligtasan. Kaya may mga kapatid, sabi niya, hindi ko pwede kainin yung kanya. Lalabag siya sa kanyang sariling konsyensya doon sa mga bagay na yan. So yan ang ibig sabihin ng faith. Weak in faith, kanya. Hindi pa niya, ibig sabihin, matanggap yung isang bagay na hindi naman mali. Pero para sa kanya, ay hindi tama. Yun naman yung sinasabi rito. So, hindi pinag-uusapan rito yung pinahayag ng Espiritu Santo, kung di personal na pananampalataya, konsyensya ng isang kapatid. Kaya makikita natin bakit gano'n. Bakit may kapatid sa Roma na naniniwala pwede kayo ng lahat ng mga bagay? Bakit may mga kapatid na gulay lamang? So, definitely, meron silang dahilan. Pero tingnan po natin. Sa mga Hudyo, yung po mga Hudyo, naging mga Kristiyano, pinag-uusapan natin. Hindi mga Hudyo hindi Kristiyano. Yung mga Hudyo naging mga Kristiyano. Tandaan natin, ang mga Hudyo, sa mahabang panahon, meron silang sariling pagkain. Meron silang pwedeng kainin na malinis na mga hayop at meron silang hindi pwedeng kainin. Sa ilalim po ng Leviticus, sa Old Testament, meron ganong klaseng kautusan. So in other words, dahil sila yung mga Hudyo, may mga Hudyo na nasanay doon sa ganong klaseng pagkain. Kaya pasinin natin, itong Rome, hindi siya Israel. Ito isang Gentile na bansa. So lahat ng mga uri ng mga hayop, hindi pinagbibili sa palengke. For instance, mayroong baboy na pinagbibili doon. Yung mga Hudyo, hindi sila kumakain ng baboy. Ngayon yung mga kapatid ng mga Hudyo na mahina sa ganung bagay, ang kakainin lang nila, yung parang malinis na hayop. Hindi nila kakain yung marumi. Tingnan po yung sa Acts chapter 10. Nagpakita ng pangitay ang Diyos kay Apostle Peter. Si Apostle Peter ay isang Hudyo. Bagamat siya Kristiyano, pero siya isang Hudyo. Nasanay siya doon sa pagkain nila sa ilalim ng kautusan ni Moises. Siyempre, siya ay Hudyo. Kung papasinin natin, kung pupunta ka sa Israel, na kailang pambansang batas ng kautusan ni Moises, hindi pa rin sila kakain ng maraming pagkain. Kung ikay Kristiyano Hudyo na nakatira sa Israel, kakainin mo pa rin yung malinis sa pagkain kasi yung pinahihiran nila sa bansang yun. Pero pagdating sa Rome, yun ay Gentile, hindi yan Hudyo. So, iba yung mga klaseng pagkain ng ipinagbibili sa palengke, kanya. So, halimbawa, may mga Hudyo, naganoon pa rin ng kailang kaugalian. At kinakaya lang nila yung malinis sa pagkain o malinis na naman. Hindi pa rin nila kakainin yung maraming laman. Pero di sila sure. Ito may babaw o ano? So, yung mahina sa pananampalataya, kakain lang sila ng gulay. Para sure sila na hindi sila kakain ng marami. Pero sa paningin ng Diyos, walang halaga yun. Nainalis na yung kautusan ni Moises eh. Kaya nasalay siya. May isang kapatid sa Quezon yun, malapit sa Laguna. Yung walang ni Sister Edna, di magaling sila sa isang pananampalataya na sumusunod sila sa pagkain ayon sa kautusan ni Moises. So, hindi siya sanay kumain ng baboy. Yung kanyang mga magulang, sila si Sister Edna, Mother-in-law, kumakain lang sila ng baboy dahil nila pwede nang kainin. Pero yung anak nilang yun, hindi pa rin siya kumakain ng baboy hanggang ngayon. Dahil nasanay siya doon sa ganong klaseng pagkain. Kahit pwede nang kainin yung baboy, hindi pa rin siya sanay doon. Hindi niya makakain. Halimbawa sa atin, hindi tayo sanay kumain ng bayawak. Pwede mo kainin yan eh. Pero hindi ka sanay, hindi mo pa rin kakainin. Parang gano'n. Kaya lang, hindi may kaugnayan sa pananampalataya dahil may pinanggalingan kautusan sa ilalim ng kautusan ni Moises. Sasanay sila doon. So, mayroong malakas ng pananampalataya in the sense na naunawaan nila. Pwede na natin kainin lahat. Pero may mga Hudyo pa rin na hindi nila pwede tanggapin yun. Hindi kanya. Hindi ko pa rin pwede kainin niya. Kanya. Yun ang paniniwala niya.
Meron ding mga Hudyo na nasanay na nagpapahinga sila sa kapitong araw. Yun ang kaugalian nila, di ba? Kasi matagal na pa sila yung mga Hudyo, lalo sa Israel. E ngayon sa Roma, kahit yun na isang bansang hentil, nagpapahinga pa rin sila sa araw ng Sabat. May mga kapatid naman na hindi, na mga Hudyo. Ay, di na. Yan tayo kailangan pahinga ng Sabat dahil nalisan ng Panginoon yan. Eh, may mga Hudyo pa rin mga kapatid na hindi kanya. Magpapahinga pa rin ako. So, meron silang pagkakaiba, di ba? Sa lalaki din ng mga Gentiles, ganun din. Ang problema ng mga hentil ay may kaugnayan sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosa. Dahil sila nasanay, nung hindi pa sila Kristiyano, sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosa. Nung sila naging mga Kristiyano na, yung malalakas sa pananampalataya, ay intindihan na nila yun. Ang idolo, walang kwenta yan, hindi naman Diyos yan. So, kahit yung pagkain na inihahin niya sa templo, pinagbibili sa palengke, hindi natin kainin niya, pagkain lang yan. Kaya may mga Gentiles pa rin na hindi nila kahit tanggapin nyo. Hindi kaya nila. Lahat ng mga bagay na may kaugnayan sa mga Diyos-Diyosan, kasalanan niya kaya nila. Hindi namin gagalawin yan. So, meron silang pagkakaiba. Tapos meron silang cross difference. May mga Gentiles na mga gano'n pa rin ang paniniwala nila, hindi namin pwede kainin yung mga iniyan sa Diyos. Yung mga Hudyo naman, ng mga Kristiyano, dahil wala naman silang pakialam sa pagsama sa Diyos, sasabihin nila, hindi pwede na yung kainin niya. Wala naman kwenta yung Diyos. Sasabihin pa rin ng hentil na mahina yung pa rin ang kanyang pagtingin, hindi ko pa rin kakainin niya ngayon. Dahil may kaugnayan sa Diyos. So, sabihin, pag pinag-uusapan ito, yung pinagbibili sa palengke. So sabi ng hentil, hindi ko sigurado kung galing sa templo yan, hindi ko kakainin yan. So may mga hentil, kumakailan sila ng gulay. May mga Hudyo rin, kumakailan sila ng gulay. So yun ang makita nating labo-labo nila. Yun ang kailang pagkakaiba. Meron tama dyan. Ang tama dyan sa mga Gentiles, ang idolo, walang anuman. Hindi Diyos, hindi Diyos yan. So kahit nangyayari pa yung sa templo, pag pinagbili na sa palengke, pwede na kainin niya. Yun ang tama. Pero hindi lahat ng mga hentil, kaya lang tanggapin nyo. Hindi nga sinasabi, weak in faith. Hindi pa rin nila kaya tanggapin nyo. So kaya rito ang problema. Sabi, nagkakaroon sila ng problema dahil nahatol nila isa't isa. Kasi sasabihin ng mga Hudyo, bakit ka ganyan? Alam mo namang walang kwenta ito, pwede mo kainin niya. Sasabihin pa rin, hindi ko pwede kainin niya. Kasi sa mga Hudyo mismo, sasabihin nila sa isa't isa, di ba tapos na yan? Wala nang kausya ni Moises. Pwede natin kainin lahat ng mga hayop, kahit yung marami. Meron pa rin Hudyo magsasabi, hindi ko pa rin kainin niya. Kanya. So, yun ang makikita natin pagkakaiba sa kabanatang ito. Walang kauna ito sa doktrina. Makikita natin mamaya, kahit ano pa paniniwala mo dyan, kung ikaw talagang kumbisyo doon sa'yo kayo, tatagabi ka ng Diyos. Dahil ba, sa Hudyo, kung hindi mo pa rin pwedeng kainin yung baboy, tatagabi ka ng Diyos. Kung kaya mo kainin yung baboy, tatagabi ka pa rin ng Diyos. So, both ways, hindi sila nagkakasala. Kaya sa mga hentil, kung hindi kaya ng mga hentil na iba, Kristiyano na kainin pa rin yung iniyay sa Diyos, hindi sila nagkakasala sa Diyos. Tatagabi pa rin siya ng Diyos. Pero yung kumakain ng mga pagkain na iniyay sa Diyos, pero yung pinagbibili sa palengke, tatagabi pa rin siya ng Diyos. So, parang siya tatagabi ng Diyos. Sige na patuloy po natin. Kaya, hindi dapat sila magkaroon ng paghahatol sa isa't isa. Tingnan nyo sa disputes over doubtful things. Kasi, nag-aalilangan yung isa. Hindi ko pa rin pwedeng kainin niya. Ganyan. So, hindi kayo dapat mag-away sa mga bagay niya. Sabi sa mga talatang ito, ganyan. Hindi mo pwedeng atulan yung kanyang paniniwala na siya nagkakasala. Dahil sa katotohanan, hindi sila nagkakasala. Tingnan niyo. Dito sa kabanatang ito, ang mga pagkakaiba nila ay hindi mga bagay ng kasalanan. Hindi ka nagkakasala kahit mo paniniwala mo dyan. Hindi mga bagay na hindi mahalaga sa Diyos. Hindi walang kwento sa Diyos yan. Kaya kumain ka, hindi ka kumain, o walang magkain, walang mahalaga sa Diyos yun. Walang
plus o negative sa'yo, kanya, tatanggapin kayo pareho ng Diyos. So ito makita natin, tanggapin nyo sila kanya eh. Tanggapin nyo sila kanya, hindi mo pwedeng katulan. Tanggapin nyo sila kanya. Tingnan natin. Sa verse 1, di ba sabi niya, tatapot ang mahina pa sa pananampalataya ay tanggapin nyo kanya. In other words, kung ikay Hudyo, naunawaan mo na yung tamang pagtingin, pananampalataya sa pagkain kanya. At may isang kapatid na hindi pa rin niya kaya tanggapin nyo, sabi niya, tanggapin mo siya kanya. Huwag mo siya pagtawanan, huwag mo siya katulang kanya. Tanggapin mo siya kanya. So kung tatanggapin mo siya, hindi siya nagkakasala. Dahil kapag nag-uusapan natin ay mga bagay na ayon sa doktrina, pagka nagkakabalik kapatid sa doktrina, hindi mo siya pwede tanggapin. Magkakasala ka, di ba? Ika'y mahahawa doon sa kanyang maling doktrina. Pwede ito kaya, tanggapin mo sa kanya. So dito makikita natin, ito yung mga bagay na hindi kasalanan. Meron lang kayong kanya-kanyang pagtingin sa mga bagay na hindi mahalaga sa Diyos. So yan ang keyword ko rito. Ang mga bagay na nagkakaroon sila ng problema sa kabanatang ito, yung mga bagay na hindi kasalanan sa Diyos. Hindi sila mahalaga sa Diyos. Tuloy po natin. Meron nga, sabi nga natin kanina, meron silang pagkakaiba sa kakainin nila. Pagkain, yung usap. Yung malalakas sa pananampalataya, kay Woodrow siya o hindi, sa ang kanyang paniniwala, pwedeng kainin ng lahat ng mga bagay. Hindi kasama dugo, dahil ang dugo hindi pagkain para sa Diyos. Yung hindi nila kayang gawin niya, kinakailangan nila ng gulay, kanya. Huwag mo siya katulad. Kapag tinatanggap siya ng Diyos. In other words, hindi siya nagkakasala sa Diyos. So yung mga Hudyo, na kumakailan ng gulay, dahil hindi sila sigurado. Kung yung pagkain sa palengke ay malinis na laman o hindi. So kakailan kami ng gulay, kanya. O yung mga hintil na kumakailan ng gulay, dahil hindi nila alam kung yung pinagbibili sa palengke ay niyayin sa mga Diyos-Diyosa. Pero silang tinatanggap ng Diyos. Sabi, kung hindi mo kaya tanggapin, nakainin mo yung pagkain na niyayin sa Diyos-Diyosa, na pinagbibili sa palengke, tatanggapin ka ng Diyos. Ngayon, kung ayaw mo naman kainin, kaya mo kainin, yung lahat ng mga pinagbibili sa palengke, tatanggapin ka ng Diyos. So, halimbawa, kung nilalagay ko natin sa mga Pilipino, ang mga Pilipino, iba-iba ang kailang pagkain. Hindi pare-pareho ang ating pagkain. Lalo na yung mga Kapampangan na masyalan sa pagkain. Masyalan tayo sa pagkain. Pag pupunta ka sa ibang lugar, hindi mo makakain yung kinakain nila. Ngayon, kung ipipilitin ka nila, kainin mo yan, kanya. Hindi ka kasala ka doon sa kapatid na hindi niya kaya kainin yun. Huwag siya pilitin. Parang gano'n ang pinag-uusapan dito. Kaya lang dito, mayroong spiritual na bagay dahil ito yung Diyos-Diyosan. Ito naman, may kaugnayan sa mga pagkain doon sa kausa ni Moises kanya. Pero yung pagkakaibangan nila rito ay di mga bagay na kasalanan. Tinatanggap sila ng Diyos. So, hindi sila nagkakasa. Tingnan nyo. Sino ka lang hatol sa alila ng iba kanya? Kung halimbawa, ikaw naunawaan mo ng mabuti, so pwede kong kailan ng mga bagay. Yung kapatid mo, yung sa kapatid sa Roma, hindi ko kaya kainin yan. Magkakasala ko kanya. Huwag mo siya pilitin. Huwag mo rin siya katulan. Hindi kanya. Mali ka dyan, nga. Dahil nililinisin ng Diyos ang lahat ng mga pagkain. Mali ka dyan, nga. Nagkakasala ka. Yun ang sinasabi mong gawin. Huwag mo nga tulad ng alila ng iba. Bakit? Hindi ko ang Panginoon niya, kanya. Kung tinatanggap siya ng Diyos, kailangan siya tanggapin. Dahil hindi ikaw ang kanyang Panginoon, kanya. Ang Panginoon niya ay ang Diyos. Sa kanya lang siya sasagot, kanya. Hindi sa'yo, kanya. Hindi mo makita natin. Masyaya po natin yung 4 na talata. Sino bang humahatol sa alila ng iba? So tayo po ay alipin ng Panginoon. Hindi natin alipin ng isa't isa. Alipin lang tayo ng Panginoon.
So sabi rito, sino ka umahatol sa alina ng iba kanya? Sa kanya sariling Panginoon ay matatayo siya, nabubuhat. So in other words, ang Panginoon niya, ang magsasabi kung nagkakasala siya, hindi ikaw kanya. Pagkatapos, patatayin siya sapagkat makapangyarihan ng Panginoon na siya'y maitayo kanya. So hindi ikaw kanya nga hatol ang Panginoon, kaya nga hatol sa kanya. So silang lahat ay alipin ng Diyos. Bakit sinagta silang Diyos eh? At ang Diyos, sa kanilang mga pagkakaiba, hindi sila inahatulan ng Diyos. Sabihin, yung kumakain lang ng mga bagay, hindi sinahatulan ng Diyos. Tinatanggap siya ng Diyos. Yung kumakain lang ng gulay, dahil sa takot niya na siya magkasala, tinatanggap rin siya ng Diyos. So dahil ang kanilang Panginoon, tinatanggap siya ng lahat, so hindi mo dapat hatulan kayo yung tinatanggap ng Panginoon. In other words, kung ikaw namatay para sa Kanya, pwede mo siyang hatulan kanya. Pero hindi ikaw namatay para sa Kanya. Ang Panginoon namatay para sa Kanya. Kung tinatanggap siya ng Panginoon, kahit natatakot siya kainin niya ang mga bagay na pwedeng kainin, tanggapin mo rin siya kanya. So hindi mo siya hatulan. Yun ang sinasabi dito ni Apostle Paul. Tingnan ninyo. Mayroon pang pagkakaiba sinasabi rito. May mga kapatid na pinahalagaan ng isang araw, higit sa lahat. So pwede natin ang clarity yung mga kapatid na Hudyo na nasanay na magpahinga sa araw ng Sabat. So meron silang pagtingin sa araw na yun. Pero may mga kapatid kanya, pagtingin nila sa mga araw, pero wala. Bakit ka magpapahinga dyan kanya? Araw lang yan, sabi yung mga kapatid sasabi gano'n. So ano ang dapat na kanyang batayan? Kailangan siya ay kumbinsido sa kanya sa kanyang kaisipan kung ano kanyang pinaniniwalaan. Kung kumbinsido siya, kailangan siya magpahinga, kailangan sa Panginoon niyo. Huwag mo sirahin yung paniniwala. Kung naniniwala, pwede ka magpahinga, bahala, sabi ng Panginoon. Kung pwede naniniwala ka naman na pare-pare yung mga araw, okay lang, sabi ng Panginoon. Okay lang sa akin, sabi ng Panginoon. Basta kayo kumbinsido sa inyo sa kaisipan. Tuloy po natin. So, yung kanyang tumitingin sa araw, ito po ino-observe sa Panginoon. Kung halimbawa, ako'y nagpapahinga sa araw ng ikapitong araw, o ito yung ginagawa para sa Panginoon kanya. Okay lang sa Panginoon. Ginawa, pare-pare lang yung mga araw, ganoon, ito para sa Panginoon kanya. Okay lang sa Panginoon kanya. Yun makikita natin. Pagdating naman sa pagkain, kung kumakain ka ng lahat ng pagkain, kinakain mo sa Panginoon. Kapagkat ito yung biyaya, nag-aaral sa Panginoon, kailangan magpasalamat. Ngayon, hindi naman natatakot kumain. Dahil maaaring ito siya nabasa, galing sa pagsama-sama ng Diyos, kung kay Hentil, o kay naman Hudyo, baka naman maramihan, dahil sa mga maraming hayop kanya. Yun ay sa Panginoon mo rin ginagawa kanya. Kailangan magpasalamat. So, yung sabihin, sino nakakasal sa Panginoon? Hindi ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. Siya pagkain lang yan, ganyan eh. Oo, pwede mo kailan ng mga pagkain, pero pagkain lang yan. Walang kaugnayan na kaya sa ating kaligtasan. Ito yung personal na conviction ng bawat isa sa mga kapatid sa Rome. Dahil pasinin po natin, kahit sa atin ngayon, meron tayong iba't ibang antas ng pananampalataya. May mga kapatid, halimbawa, sa pagdadamit, may mga kapatid, pinipilit nila, kailangan tayo mag-dress. Kanya. Okay yun, dress. Pero kung hindi naman naka-dress ang isang kapatid na babae, hindi naman, hindi naman yan, so kung siya katulad na, hindi siya nagkakasala sa prinsipyo sinasabi ng Panginoon. Ganon din dito. Hindi siya nagkakasala sa prinsipyo sinasabi ng Panginoon, pagkain lang yan, kanya. Mamaya makikita natin, ang salita ng Diyos ay hindi pagkain. At pag-inom, kanya, hindi yun. So, yan siya, ito na pagkainin mo, na ikaw ay ayaw sa kaisipan, yung gusto mong kainin, ay tatanggapin ka ng Panginoon. So, dito sa Romans 14, ang mga bagay na pinag-uusapan nito, yung mga personal na mga bagay. Ito yung personal na conviction ng isang tao, na kanyang pinaniniwalaan sa kanyang kaisipan. Hindi ito kaisipan ng ating Panginoon. Dito sa 1 Corinthians chapter 2, verse 16. In other words, hindi sinabi ng Panginoon na kumain ka lang ng gulay.
Wala siya sinasabing gano'n. Iyon ay paniniwala ng isang mahina pa sa ganung bagay na isang kapatid. Dito sa 1 Corinthians chapter 2 verse 16, may sinasabi rito, basahin natin. Sapagkat sino nakakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya. Pero sabi na ni Pablo, dapat nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Ano yun? Yung kalooban ng ating Panginoon. Alam nila yun. So itong pag pinag-uusapan, ito isang personal na kalooban ng isang tao na hindi naman siya nagkakasala versus doon sa kaisipan ng Panginoon. Pagkakaisipan ng Panginoon natin magagawa ito, kailangan sumunod. Pero kung ito'y bagay na personal mo lamang na hindi naman kasalanan, ganyan. Hindi mo siya pwedeng katulad. Kahit nagkakaiba kayo. May kakaiba sila. May kumakain ng lahat ng mga bagay, may hindi kumakain ng gulay. May tumitingin sa particular na araw, may pare-pare pagtingin sa mga araw. So kahit ano bang paniniwala mo sa mga bagay niya, tatagapin ka rin ng Panginoon sa Panginoon mo sa ginagawa. Bawal. Hindi ka marunong niyaya mong mag-dress. Hindi mo kaya. For one reason. Pero okay naman yung damit mo. Tatagapin ng Panginoon. Basta hindi ka lumalabag doon sa sinasabi sa 1 Timothy chapter 2. May ining pagdadamit niya, isang damit na nararapat suot sa pagsamba, etc. Hindi ka katulad ng Panginoon. Kaya yung isa nakadress, kung mo pagtawanan hindi nakadress. Yung hindi naman nakadress, kung pagtawanan nakadress. Pareho kayo tinatagal ng Panginoon. Wala kayo nilalabag, isip sabihin. Pero kung pumating ka rito, nakaminiskirt, kasalanan nyo. Lumalabag ka sa kalooban ng Diyos. Kasi rin yun ang modernong aplikasyon ng pagkakaiba dito. Hindi kayo nagkakasala. Kahit ano pang ginagawa nyo, hindi kayo atulan ng Diyos. Kaya yung makikita natin. Yung sinasabi ng Panginoon, yung pagkakaiba nila, hindi mahalaga sa Diyos. Dito sinasabi rito, hindi tayo nabubuhay para sa ating sarili lamang. Masaya natin sa Tagalog. Kung meron kayong tanong, habang tayo nagpapatuloy, pwede po yung itanong. Kasi maraming mga kapatid, hindi rin nila naintindihan itong Romans 14. Ginagamit nila ito para i-justify nila yung kailang pagkakaiba sa doktrina. Ang Romans 14 naman, di ba? Galatan ito ng siya. Hindi na sinasabi dito sa kabanatang ito. So, ikapito, sapagkat ang sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili. At ang sino man ay hindi namamatay sa kanyang sarili. Sapagkat kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nangabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo nangamatay. Kaya sa mabuhay tayo, mamatay man, tayo sa Panginoon. Sapagkat dahil dito namatay si Kristo at nabuhay na maguli, upang siya maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. Ano sinasabi ni Pablo rito? Ang sinasabi ni Pablo rito, hindi ka nabubuhay para sa sarili mo kanya. Hindi nabubuhay para sa Panginoon. So, ibig sabihin, kung anong sinasabi ng Panginoon, sinusundin mo. Huwag mong ipilit ang sarili mo. Ibig sabihin, hindi sa pagkakaiba, babalik tayo dito. Kung may mahintil na paniniwala niya, gulay lang, pwede kong kainin, ganyan. Natatakot ako baka inihay sa Diyos yung pagkain sa paligid, ganyan. Gulay na lang kakainin ko, ganyan. Sabi ng Panginoon, tagapin mo siya, ganyan. Dahil kayo nabubuhay para sa Panginoon, kailangan gawin nyo. Dahil yan ang sinasabi ng Panginoon. So ito, hindi sinasabi nito na tayo mabuhay para sa salita. Totoo yun, hindi sa talatang ito. Hindi ganun ang sinasabi ni Pablo. Pinutuloy ni Pablo, tayo sa Panginoon. So tayo nabubuhay para sa Panginoon, kanya. So kailangan sundin natin siya kung ano sinasabi niya. So, kung sinasabi niya sa mga bagay na ito, tanggapin natin ang isa't isa, huwag natin ang tulas. Yan ang gawin mo kanya. Sapagkat tayo nabubuhay para sundin ang Panginoon. Yun ang sinasabi ni Pablo. Hindi yung sarili mo kanya, masusunod. Hindi ka nabubuhay para sa sarili mo kanya. Hindi ka nabubuhay sa paglilingkod sa Panginoon. Kung ano sasabihin niya, yun ang susundin mo kanya. So yung mga pagkakaiba sa kabanatang ito, hindi mga bagay na may kaugnay sa ating kalayaan gawin. Sabihin, malaya ka, gusto mo kainin, mga mga pagkain, malaya ka. Malaya ka rin kung hindi mo kaya kainin yun. Malaya ka
pa rin kayo. Kalayaan mo yun. Kung ayaw mo kainin, yung mga pinag-aalilaan mo kainin, kalayaan mo yun. Ganyan. Yung audio na hindi niya kaya kainin, yung maraming galing yung laman na galing sa maraming na hayop, kalayaan niya yun. Yung isang audio naman, sasabihin niya, pwede mo na kainin ng mga bagay, kalayaan din niya yun. So, malaya kayo sa mga bagay na yun, kaya nga, hindi kayo pwede maghatulan sa isa't isa. Dahil pare-pare nyo kayo kalayaan yung bagay na ginagawa nyo. Hindi kayo nagkakasala sa Panginoon. Hindi sinasabi niya. Kaya kung tayo po'y buhay, tayo sa Panginoon, siyempre. Pag tayo namatay, sa Panginoon pa rin tayo. Kaya yung mga desisyon, hindi tayo pwede gawa ng desisyon na iba sa desisyon ng Panginoon. Kaya sinasabi ni Pablo, huwag kayong kaya magkaroon ng problema sa mga bagay na ito. Dahil hindi naman kailangan. Dahil kung naman ang inyong pinaniniwalaan sa mga bagay na ito, kanya, tatanggapin kayo ng Panginoon. Yun yung mga bagay na kalayaan yung gawin kayo. Hindi kayo pwede magkatulan sa isa't isa. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Kaya kaya huwag kayo magkatulan sa isa't isa. Sabi niya Pablo sa mga bagay dito. So, tingnan ninyo. Bakit mo inatuloy kapatid kayo? Pero, pagka ito ay inalis natin sa konteksto ng pagkabanata, pag sinabi mo hindi mo pwedeng atulan ng kapatid, ito ba yung sa lahat ng mga bagay? Hindi. Pag nagkasala ang isang kapatid, pwede mo siyang atulan nagkasala. Di ba? Kaya sinasabi sa atin yung doktrina ng Panginoon para malaman natin kung sino kapatid nagkakasala o hindi. Pero dito kanya, hindi mo siya pwedeng atulan. So obviously, bakit pinag-uusapan dito kaysa sa aral ng ating Panginoon? Tingnan po lang sa pangalawa. Magkaiba sila eh. Dito po sa pangalawa, doktrina ni Cristo pinag-uusapan dito, aral ng ating Panginoon. Sabi dito, sa ikasya na ang sino man nagpapatuloy at dinananasan ni Cristo ay hindi kinaroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroonan ng Ama at hindi nananahan. Kung sa inyo dumating ang sino man at hindi dalang aral na ito ay huwag niyong tanggapin sa inyong bahay at huwag niyo siyang batiin. Sapagkat ang bumabati sa kanya ay nararamay sa kanya masamang gawa, hindi mo siya pwedeng tanggapin. Dahil siya ay lumalagpas sa aral ng Panginoon. In other words, itong mga bagay na problema ng mga taga-Roma dito sa ikalabing-apat na kabanata, hindi ito lumalagpas sa aral ni Cristo kanya. Wala kang nilalaban. Kung naman ang iyong paniniwala, wala kang nilalaban sa aral ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, bakit mo inahatulan ang iyong kapatid? Meron akong narinig, once upon a time, sabi niya, babae siya. Kanya, pag hindi ka nakadress, kasalanan niya, kanya. Sabi ko, saan mo nabasa yan? Di ba sabi niya, kailangan mainin ang damit, tirahan niya. Oo nga. Pero may naman damit na hindi dress na mainin ka, di ba? Hindi naman lahat ng dress mainin ka, ano naman sa kanya. May nakadress na mahaba siya sa gilid ng binti niya. Hindi mainin niyo, bawal niyo ba? Kahit mahaba pa yung damit mo. Meron naman hindi nakadress, pero hindi naman hindi mahalin ka. Ba't mo siya ito? Wala tayong mapapasa dress. Sinasabi sa atin ang prinsipyo ng pagdadamit. Kung ano i-apply ng isang kapatid na babae sa mga bagay niyo, na sumasang-ayon sa mga prinsipyo yun, tatanggapin siya ng Panginoon. Tingnan niyo, sa 1 Timothy chapter, may mga kapatid na pagka may sumasabat, hindi lang nakadress o nakapantalo niya, kahit yun. Nagkakasala yan, kahit yun. Siya mismo nagkakasala pag gano'n. Dito, kabilang niya sa sinasabi ni Pablo sa Romans 14. Tingnan niyo sa 1 Timothy chapter 2. Hindi mo sinabi ng Panginoon yung prinsipyo ng pagdadamit. So in other words, iniwan sa atin ng Diyos, sa ating kaisipan, na i-apply ng prinsipyo niyo. Sinabasahin natin. Para
maging maniwala sa atin ang pinag-uusapan dito. Gawa tayo ng isang moderno halimbawa. Dito sa pagdadami. Dito sa verse 9. Gayun din naman ng mga babae magsagyak ng maining damit na may katimtiman at hinahon. Kung papapunta ka sa pagsambahan na pulong-pulungan ng pala sa tenga mo na mahalos matanggal yung tenga mo, kasalanan yun. Overdress yun eh. Hindi rin maining na damit yun. Ang pag dinadamit natin sa pagsamba ay yung naaayon sa pagsamba sa Panginoon. Kung ano ang damit na naaayon tayo. At maining yan. At pinag-isipan mo. At mahinahon. Yung mahinahon, yung matinong pagdamit. Hindi yung dinala mo na yung jewelry shop sa pagsamba. Bawal yun. Overdress yun. Bawal din yun. Yung susuot natin nararapat. Sa ating kaisipan, hindi lumalabag doon natin susuot sa Diyos. Pero may dumating dito, naka-miniskirt, nagkakasal sa Diyos. Lumalabag sa doon. Yun ba? Yun ang makikita natin. Kaya sabi rin ni Pablo, bakit pinatuloy yung kapatid mo niya? Ibig sabihin, kung siya natulan kasi hindi naman hinatulan ng kanyang Panginoon. Tapos, pasinasal siya ng ganyan. Paminsan, ang tendency, pag meron tayong pagkakaiba, nainis ka doon sa isa. At kasi nakatalo niya ganyan, hindi mag-dress. Tapos hindi ka na ginagawa siya. Ang sabi ni Pablo ito, doon sa ikasampungan niya, at ikaw naman, bakit pinawalang halaga mo ang iyong kapatid? Kaya mas maganda nga sa English, why do you show contempt? Naiinis ka kanina sa kanya. Right? Sabi nito, sapagkat kanya, tayo lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Sapagkat nasusulat, buhay mo, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawat tuhod ay luluhod at ang bawat tila ay magpapayag sa Diyos. Kaya nga, ang bawat sa atin ang bigay sulit sa Diyos na kanyang sarili. Kaya mag-ingat tayo. Mag-ingat kayo, sabi ni Pablo. Pag nagkatulad kayo sa isa't isa sa mga bagay nito kanya, dadalhin niyo sa Panginoon. Yung sinasabi ni Apostle Paul. Sabi mo nga kanina, pag nagkakasal ang kapatid at lumalabag siya sa aral ng Panginoon, kailangan siya matuna at kailangan siya magsisi. Pero dito siya, bakit mo siya inaatulong? Sa mga pagkakaiba rito, hindi tayo pwede magkatulong sa isa't isa. So by necessary interest, ang mga bagay dito ay hindi kasalanan sa sarili nila. Ganun sinasabi ng talata ng kabanata. Ang mga bagay dito, hindi sila kasalanan sa sarili nila. Hindi sila morally wrong. Kung hindi mo kayang kainin ang mga iniisip mong maraming galing sa maraming mga hayop kanya, that's not morally wrong sa Diyos. Pagkain lang yun. Nililisin ng Diyos ang lahat ng pagkain. Pero hindi ibig sabihin, kakainin mo lahat ang gusto mong kainin. Kung hindi mo kayang kainin, hindi ka pinipilit ng Diyos. Bagamat nililisin ng Diyos ang lahat ng pagkain. Bagamat alam ng Diyos ng mga Diyos-Diyosan ay hindi Diyos. Pero kung isang itin na namuhay ka na mahabang panahon na sumasama sa mga Diyos-Diyosan at di mo pa rin mahating na mga bagay na may kaulay sa Diyos-Diyosan, hindi ka nagkakasala sa Diyos. Bibigyan mo pa rin tayo ng isang magandang halimbawa. Dati kang Katoliko. Ako dati ang Katoliko. So sumasamba ka sa mga rebulto. Pag naging Katoliko ka, masamang tingin mo doon. Hindi mo siya gustong tignan. Dahil sinasabong dati yun eh. Pero isang kapatid na naipanganak sa pamilyang Kristiyano, hindi sila sumasamba doon. Pag nakakita siya na gano'n, wala lang sa kanya. Gano'n lang yan, kanya, statwa lang yan. Wala lang kulto yan. Yung isang kapatid, may halaga sa kanya yun. Hindi, tatapon niya yan. Isa rin, iupuan niya, kaya sisirahin niya. Ngayon, darating kapatid, hindi, walang background sa gano'n. Baka mo kanya sinisira yan kanya. Wala lang mong kwento yan sa kanya. Pero sa'yo, hindi mo kaya tanggapin yun. So kung hindi lang gagawin ng kapatid mo, kaya mo siya. Dahil pagka binawal mo siya doon sa kanyang gagawin, nagkasal sa sarili niya, matitisod siya dahil sa kanya, yung rebulto niya masama.
Dahil Diyos sa niya, kanya. Ngayon namang isa, hindi, kanya, ganda ng tingnan, kanya. Di-decorate ko lang sa bahay. Wala siyang ano eh. Wala siyang damdamin to. Dahil hindi naman siya sumamba sa anong bagay. Ngayon, pag yung katawan ko tayo, dati katawan ko, pag tumaan ang panahon, at tumulat ng kanyang panahon, maintindihan na niya. Oo nga, tama nga. Pero sa pagkakataon, hindi pa niya naintindihan niyo. Kaya sa mahina pa sa pananampalataya kanya, kung siya pumiti. Bayaan mo lang siya, kung gusto niya itapon niya, o itapon niya, nasa kanya yun. Ikaw na walang pakiram doon, bahala ka doon. Huwag mo siya katulad. Ngayon, sinasabi ito ng Panginoon, huwag kayo mag-atulad sa isa't isa niya. Yan ang gawin mo. Dahil harap tayo sa Panginoon, pagdating ng araw. So mag-ingat din po tayo mga kapatid. May mga iniisip mo na dapat ganito, hindi naman dapat. Balik tayo sa dress. Dapat dress, kanya. Walang sinasabi ganun ng Panginoon. Pero maganda ba mag-dress? Oo. Very good. Dress ka. Dahil saktong-sakto yun sa sinasabi ng Panginoon. Ngayon, hindi mo tayo mag-dress. Hindi mo kaya. Basta isuot mo, disente. Tatagapan ka ng Panginoon. So, huwag niyo pagtawanan ng isa-isa. Naharap siya sa Panginoon. Wala naman siya dinalaban. Sa prinsipyo, sinabi sa pagtatamid, nakadress ka, wala kang dinalaban. Ganun gagawin. Okay lang. Tagapin niya isa-isa. Dahil ang Panginoon, tatagapin ka rin niya. Ganun din, halimbawa, tama siya pala tayo. Mag-tie tayo na. Yan ang meron tayo. Kung hindi mo kaya mag-tie, hindi ka na nagkasal sa Panginoon. Eh, mas maganda kung nakatay ka. Dahil hindi pagpapakita ng respeto mo sa Panginoon. Pero, kung ang dami ka mga inaayos sa pagsamba, hindi naman siya bastos o ano, tatagapin ka rin ng Panginoon. Meron kang personal na gusto. Sana makatay sila, nakalungos sila, ka. Pwede natulan yung kapatid kung ayaw niya. Magdadamit siya para sa kanya, eh, siya din naman, naayos sa pagsamba, kasi sa kanya. Yan ang nakikita natin, pinag-uusapan dito sa kabanata ito. Tingnan ninyo, si Pablo dito pinagsasalita. I know and I am convinced by the Lord, Jesus there is nothing unclean of itself. Ngayon, dito sa lahat ng bagay, yung pinag-uusapan lang ito, yung pagkain, walang maraming pagkain, sabi ni Pablo, alam ko yung kanya. Pero sa kanya, but to him who considers anything to be unclean, to him that is unclean, kanya, pabayaan mo siya, sabi ni Pablo. Yun ang kanyang nangaunawaan. Nilinisin ng Panginoon ang pagkain. Balik po tayo sa sinasabi ko na kalimutan kanina. Sa Acts chapter 10, nung nananalay si Apostle Peter sa babunga, nakakita siya ng pangitain. Although yung application nito ay naiba, pero prinsipyo pareho rin. May bumabang kumot, kanya, wala sa langit. At nandun doon ang lahat ng uri ng hayop, kanya. Dito basahin po natin. Sa verse 11, at nakita niya bukas ang langit at may isang sisitlang bumababa, gaya ng isang malapad na kumot na nakabitin sa apat na panulok na bumababa sa lupa. Na doon naroon ang lahat ng uri ng mga hayop, kanya. Na may mga apat na paa at mga nagsisigapang sa lupa at mga ibon sa ipapuin. At dumating sa kanya isang pilit, magtindig ka Pedro, magpatay ka at kumain, kanya. Eh si Pedro isang Hudyo. So, alam niya ang pagkain ng isang Hudyo. Ang sabi ni Pedro, dapat siya ni Pedro, hindi maaari Panginoon sapagkat kailan may hindi ko kumain ng anumang bagay na marumit karamalduman sa buong buhay niya, isang bagay ng gano'n. At ito'y nangyari mga itlog at pagdahil binatak sa langit at sisitlan. Tatay, hindi naintindihan ni Pedro yun. Ano ibig sabihin ko kayo? Pero later, ang naunawaan niya. Ito ina-apply ng Panginoon sa lahat ng mga tao. Ang mga Hudyo, bago nangyari yun, inaaralan lang nila yung mga Hudyo. Hindi sila pupunta sa mayantig.
Yung nakita ni Pedro yun, sabi niya, tunay na natatalas ko, walang kinikilingan ng Diyos sa lahat ng mga tao niya. Kung sino man natatakot sa Panginoon at gumagawa ng katwiran, ay siya tatanggapin ng Panginoon sa lahat ng mga bansa niya. Pero yung prinsipyo, sinabi ng Panginoon, nilinis ko na lahat ng pagkain kanya. Kung paano ko nilinis sa lahat ng mga pagkain kanya, gayon din naman kayo sa kaligtasan kanya. Lahat ng mga tao ay maaaring maligtas. So, alam ni Pablo yun, siyempre, sa isang apostol. Lahat ng pagkain nilinis na ng Panginoon kanya. So, walang marami sa kanyang sarili kanya. Pero may isang kapatid kanya, na sa kanyang pagtingin, ito'y marami kanya, kaya kumakain lang siya ng gulay. Sa kanya'y marami, so hindi niya kakainin kanya. Kaya yan ang kanyang paniniwala sa pagkain. So, sa pagkain, yung pagkakaiba sa uso ni Moises, with regards to malinis at maraming pagkain, ay hindi na totoo yun sa Diyos. Nalis na niya yun. Ninilis na kanya lahat ng pagkain. So, pwede mo kayo na ito mga bagay. Pero kahit gano'n, kung isang kapatid, hindi pa rin niya makain. Ang namang nakasanayan niyang marami at ayaw kay Moises kanya. Hindi niya kinakailangan kainin yun. Kahit kainin niya dati niya kinakain, walang problema sa Diyos yun. Yun ang sinasabi ni Pablo. Pwede natin turuan, Brad, hindi naman gano'n ganyan. Nililisin. Sa lalabag siya sa kanyang konsyensya kanya, siya'y matitiso. At nagkakasala rin siya pag gano'n. Parang sinasabi ko nga, yung isang kapatid, halimbawa, yung mga Bisaya, hindi sila kumakain ng talaka. Hindi sila kumakain ng bulig. Ano ba sa Tagalog yung bulig? Dalag. Hindi sila kumakain nun. Kasi dahil malapit siya sa dagat, may mga mas masarap na, na isda na nakasanayan nila. Kaya pupunta sila sa Luzon niya, kumakain tayo ng gano'n. May Kristyano siya, huwag siya pilitin. Hindi siya sana. Nakamatisod siya sa kanyang sarili. Parang gano'n yung sinasabi niya. Hindi naman sinasabi kung gano'n lang paniniwala niya, hindi ko pwede kainin, nagkakasas, hindi. Yun ang kanyang pagtingin. At hindi yung kinukundina ng Diyos. Sabi nga pa sa Paul, nandun din sa mga Gentiles. Sabi ng Panginoon, lahat ng pagkain, pwede kain, kahit iniayin po sa templo ng Diyos, sa pagpinagbili sa palengke, pwede mo nang kainin. Pagkain lang, yung ng Panginoon. Pero kung itang gentil, hindi niya kayang gawin nyo. Dahil meron pa rin siya damdamin laban sa mga Diyos-Diyosan. At sabi niya, mas safe kung kakain nila ako ng gulay, kanya. Una siya first, magpersahin yung kapatid na yun, nakainin niya yung mga pinagbibili sa palengke. Natitinsod siya sa kanyang konsyensya, yung kanyang personal na paniniwala. Yan ang sinasabi niya, Pastor Paul. So, ang mga bagay dito, ito ang isang hint. Ang mga bagay na sinasabi dito, hindi sila marami sa kailang sarili natin. So, hindi sila kasalanan. So, yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Paano mag-advance tayo po? Ang salitang kahari ng Diyos kanya, walang kaugnayan sa pagkain at pag-inom. Hindi yun ang kahari ng Diyos kanya. Kahit ano pa kinakain natin at iniinom natin, yung iniinom basta hindi nakakalasing, tatagapin ka ng Diyos kanya. Hindi yun ang mahalaga sa Diyos. So dito na lang po tayo magtatapos sa ating pag-aaral. Meron mga katanungan. So ang pinaka-simpleng bagay sa Romans 14, ito yung cultural and religious difference. Yung magkaiba-kayo ng kultura, magkaiba-kayo pinagalingan ng mga paniniwala. So minsan may epekto yun sa iyong kasalukuyang paniniwala. Kung ikay nakasana, kung ikay galing sa pagsama sa Diyos, ano pa rin ang mo? Duda ka pa rin, may pagtutuda ka. Sa namang bagay na may kaugnay sa Diyos, sa ganun. Yun ang isa, dahil yung mga audio, wala silang background sa pagsama sa Diyos, wala silang pakialam doon. Oo, kahit din natin ngayon natin. Parang gano'n. Pero parang religious cultural difference,
iba kayo ng pinanggalingan, pupunta sila sa Rome, galing sila sa iba't ibang pinanggalingan, so meron sila ng kasanayan. Pagdating ng sa mga bagay na nagkawalay sa pagkain, meron silang nakasanayan. At hindi pa rin nila kayang iwanan yung nakasanayan nila na hindi sila nagkakasala sa kanilang sarili. So sana kung na maliwanag ang ating pag-aaral po sa mga punta. Hindi maliwanag, hindi naman ako magtataka kasi marami rin mga kapatid, hindi nila naintindihan ng Romans 14. Once upon a time sa Amerika, noong 2000, early 2000, pinag-aawayan nila ito, Romans 14. Merong issues sa various divorce of marriage, merong issues sa panginom ng alak, mas hindi ka naglasing, ganyan. May naniniwalang gano'n ka maiksi ka nila. Nilalagay nila si Romans 14, ganyan. Parang ito naging payong, parang umbrella sa lahat ng pagkakaiba sa doktrina. Ganyan. Huwag na tayo magkatulan dahil tinatanggap naman tayo ng Diyos kahit anong pinaniniwalaan natin. Hindi na sinasabi ng Romans 14. So ito po ating pag-aaral. Wala tayong tanong, tayo po magpapatuloy sa ating paglilingkod.